Kinatigan ng Intellectual Property Office of the Philippines ang TVJ at kanilang sinabi na ang TVJ is the rightful owner ng Itbulaga trademark. Pero ito po ay hindi matanggap ng Tape Incorporated. Pero bago po tayo magpatuloy, kung kayo ay bago sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. Okay, mainit pa pong pinag-uusapan itong pagkapanalo ng trademark ng Itbulaga kanila Tito Vic and Joey. At sinasabi ng iba na wala daw respeto ang Tape Incorporated dahil hindi nila matanggap na sila ay natalo. So, sino na po ba talaga ang may-ari ng trademark ng Itbulaga? Ang tunay na may-ari ng markang Itbulaga, no, ay ang Tito Vic and Joey. Kaya kinansila ng IPO yung trademark registration ng Tape para sa pinag-aawayang mark o yung title na Itbulaga. So panalo ang Dabarkad sa araw na ito. Meron ng Itbulaga, wala pa ang Tape. No, sinabi yun ng desisyon, no, na 1979 pa lang nandun na yung Itbulaga. Samantalang ipinarehistro ito ng Tape mga 2011-2013. Pangalawa, sinabi na pinaliwanag ng Tito Vic and Joey kung paano nila nabuo yung Itbulaga na marka. At mas kapani-paniwala ito, sabi ng adjudicator. At pangatlo, pinaka-importante, may karapatan ang Tito Vic and Joey na mabigyang proteksyon yung kanilang intellectual creation. So, yan po ang sinabi ng abogado na ang TVJ ang rightful owner ng trademark na Itbulaga. Sabi pa nga niya, TVJ can use Itbulaga name and Tape must respect IPO decision. Pero bakit hindi naman nilirespeto ng Tape ang desisyon na to ng IPO? Ano po ba ang sinabi ni Paulo Contis tungkol dito? Pero simple lang gusto kong sabihin para sa ating mga kapuso. Mga kapuso, maiksi lang to. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Kaya, tuloy ang Pasko na pinakamasaya. Dito lang yan sa Tahanang pinakamasaya! Teka. Hindi yan ang title natin. Ito po ang Itbulaga! So, ang sabi ni Paulo, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. So, ang sinasabi ng mga nagtatanggol sa Tape ay hindi pa tapos ang laban dahil meron pang apela. Hindi pa daw final. So, ano yung desisyon ng IPO? Well, siguro sa IPO, yun ang kanilang final decision. So, ibig sabihin, wagi ang TVJ. Ngayon, kung mag-aapila ang Tape Inc., karapatan po nila yan. Ngayon, ang pinag-uusapan, pwede na bang gamitin ng EAT or ng Tito Vic and Joey ang salitang Itbulaga? At dapat bang ihinto na muna kahit panandalian habang uusad ang apila ng Tape? Dapat bang wag muna nilang gamitin ang Itbulaga? Dahil sabi nga ng abogado ng TVJ, dapat naman irespeto ng Tape ang desisyon ng IPO. Hindi ba sabi pa ng abogado nila? Nasa Tape yun kung kanilang irerespeto ang desisyon. Pero ito nga pinipilit ng Tape Inc. na hindi pa tapos legally ang laban dahil meron pang apila. So ang ibig sabihin, kahit na nananawagan ang TVJ sa Tape Inc. na wag nang gamitin ang mga salitang Itbulaga, patuloy pa rin po kung papansinin nyo. Itong 2 araw mula nung ibinaba ang hatol, ginagamit pa rin po ng Tape Inc. ang Itbulaga. Dahil para sa kanila, hindi pa tapos ang laban legally. Ang Tape Inc. naman, umaasa na hindi gagamitin ng TVJ ang Itbulaga. Samantalang sa Facebook post ng TVJ ay ginamit na po nila yung salitang Itbulaga. At dun sa kanilang theme song, dinugtong na po nila yung Bulaga after nung EAT Bulaga. Ito po ngayon ang kinalabasang theme song ng EAT.
paano na ang mangyayari ngayon? Ginagamit pa rin ng Tape Inc. ang Itbulaga at ginagamit na ng EAT yung Bulaga. Although ang Tape Inc. po ay umaasang hindi gagamitin ng TVJ ang Itbulaga habang di pa pinal ang desisyon sa copyright case. So, kaninong abogado tayo makikinig? Sino ang nagsasabi ng totoo? Yung abogado ng EAT o yung abogado ng Tape Inc.? Ayon po kasi sa Tape Inc., a lawyer for the Television and Production Exponents Incorporated or yung Tape said, Tito and Vic Soto and Joey De Leon, known as TVJ, cannot use Itbulaga on their show on TV5 as the decision of the Intellectual Property Office of the Philippines canceling the trademark registration of tape is not yet final. So, kung hindi pa final yung desisyon ng IPO Philippines, bakit sinabi ng abogado ng EAT o ng TVJ na pwede na nilang gamitin anytime yung Itbulaga? In fact, kahit na daw hindi pa lumalabas yung desisyon, ay pwede nilang gamitin yung Itbulaga. Pero out of respect, hindi po muna ginamit ng TVJ yung mga salitang Itbulaga. Hinintay po nilang lumabas yung desisyon. Yun po, ang opinion po talaga ng Divina Law, nila Dean Divina, nila Dave, ang grupo namin, pwede nang gamitin kahit noon pa, even before the decision came out. Dahil nga yung rehistro nila ay hindi naman para sa entertainment. Ang rehistro nila ay para sa merchandise, gaya ng sinabi ni Tito Sen. Pero sila ang pumili eh. Si TVJ yung nagparaya. At sinabi na ayaw namin ng gulo, total, may proseso, sundan natin yung proseso, nirespeto nila. Ngayong lumabas na sinasabi mismo ng gobyerno na ang talagang may-ari, ang may karapatan sa title na Itbulaga at EB ay ang TVJ. Dapat sila naman ang rumispeto. Para isa lang ang gagamit. Kung ang tanong, kailan pwedeng gamitin? Anytime, pwede na nilang gamitin. So, ang hiling naman ng kampo ng EAT, bakit hindi ngayon magawa ng Tape Inc. yung ginawa nila? Lumabas ang desisyon ng IPO. Hindi ba dapat ito naman Tape Inc. ang wag munang gumamit ng mga salitang Itbulaga? Pero ito naman ang dahilan ng Tape Inc. Hindi pa kasi tapos ang laban na legal. So, pwede pa nilang gamitin yung Itbulaga. At sila naman ang nananawagan sa EAT, kanila Tito Vic and Joey, na huwag munang gagamitin. In fact, umaasa sila na hindi mo na gagamitin ng TVJ yung Itbulaga. Pero, ginagamit na po ng EAT. Sa mga Facebook post ng EAT, nakasulat na po yung Itbulaga. At yung theme song ng EAT, andun na po yung salitang Bulaga. Ngayon, ito namang Tape Inc. ay hindi magpapatalo. Although ang daming nagsasabi, marami po ang nagsasabi na yung pag-aapila ng Tape Inc. ay wala pong kahihinatnan. Well, kahit na po ako, sa sarili kong opinyon at sarili kong pananaw, kahit na pahabain pa nila yan, mananaig pa rin ang katotohanan na ang TVJ ang nagmay-ari ng Itbulaga. At ang hinihiling lang po ng kampo ng TVJ ay respeto na mukhang wala sa kampo ng Tape Incorporated. Nakita nyo yung banat ni Paulo Contis dun sa opening nila na kahit nagwagi ang TVJ at sila ang rightful owner at pwede nilang sabihin na amin ang Itbulaga, pero para kanila Paulo Contis, ang kanilang battle cry ay kami ang Itbulaga. So ang reaction ko dito, kahit na magpalit ng pangalan ang Tape Inc. at ipaubaya na nila ang Itbulaga sa rightful owners nito, hindi na po mawawala ang show na to ng Tape Inc. Dahil kahit papano sila po ay nagkaroon na ng marka sa audience. Meron na po silang faithful followers, meron na po silang mga viewers, sila po ay nakakapagbigay ng ligaya, ng saya, ng tulong. At sa tingin ko, kung papalitan nila ang pangalan nila at hindi na ipagpipilitan na sila ang Itbulaga, mababawasan ang negative vibes ng programang ito hanggat ginagamit nila ang Itbulaga. Hindi po makakaalagwa ang show ng Tape Inc. Samantalang kapag binago nila ang pangalan nila, magiging blessing in disguise pa
para sa grupong to nila Paulo Contis kung sila ay magpapalit na ng pangalan. Kaya lang siyempre gusto nilang ilaban yan. E di idaan sa tamang proseso at para sa mga loyal supporters ng EAT, ng Tito Vic and Joey, nakapaghintay na rin lang tayo at lumabas itong desisyon ng IPO. Ngayon iaapila ng Tape Inc. at ilalaban nila to the end na sila ang may-ari ng Itbulaga, di pwede pa rin maghintay ang mga supporters ng EAT dahil sinasabi ko nga sa inyo, kahit pahabain pa ng Tape Inc. yung laban na yan, ang trademark po ng Itbulaga ay mapupunta at mapupunta sa Tito Vic and Joey. Dahil kahit saan kayo magtanong, mula Apari hanggang Hulo, pag sinabi mong Itbulaga, ang una nilang sasabihin sa'yo, Tito Vic and Joey. So ngayon, sino kaya ang magkakaso kanino? Kakasuhan ba ng TVJ ang Tape Inc.? Kasuhan kaya nila Tito Vic and Joey sila Paulo Contis? Dahil nga sa opening ng Itbulaga si GMA, nanginginig pa si Paulo na gusto niyang sabihin na kami ang Itbulaga. Although siyempre, yung mga supporters naman ng Tape Inc., sinasabi nila na kahit na may desisyon ang IPO, pwede pa rin mabaliktad yan kapag yan ay dumaan sa apela or dumaan sa Supreme Court. Di sige, maghintay na rin lang tayo. Total dito sa first round, panalo ang TVJ. And I'm sure, sa mga susunod na rounds pa, sa TVJ pa rin po mapupunta ang rightful ownership ng trademark ng Itbulaga. So again, hihintayin po natin kung magdidemanda ba ang TVJ laban sa Tape Inc. or magdidemanda din ang Tape Inc. laban sa TVJ dahil ginamit na ng TVJ ang mga salitang Itbulaga. So kayo, ano sa tingin ninyo? Kanino po mapupunta ang trademark na Itbulaga? Kailangan pa bang pag-isipan yan? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, marami pong salamat.